So sa video to, bibigyan ko kayo ng upgrade guides para sa mga gusto mag-Tito build sa Rossi Adventure X. Iisa-isahin din natin yung mga upgrade na nalagay na natin dito sa motor na to. Kaya umpisahan na natin yung video. Siyempre, pag Tito build yung motor mo, ang pinakamahalagang unang upgrade mo ay itong crash guard. Bali halos plug and play na nga rin pala itong crash guard ng ADV 160, meron lang slight modification. Hindi ito. Kasi ito, tatlo sila. Yan, tatlo yan dapat. Pero dahil hindi siya fit dito, kailangan lang putulin yung dito na bracket. So 1, 2, 3, dapat tatlo yan eh. So pinutol lang yan nandito, tapos magiging plug and play na siya. Ang next na kailangan nga pala natin ay itong Mofax na D2 laser gun. Yan nga palang Mofax D2 laser gun na yan. Sobrang liwanag yan, promise, hindi ka mabibigo. As in. Sipin mo magkano lang yan, pero yung liwanag yan halos same na rin ng mga mamahaling NBL. Sobrang laking tulong nga nito sa gabi, lalo na pag nagre-ride kami sa mga madidilim na lugar tulad ng Marilaki. As in, grabe, promise. No joke, man. Ang next nga pala natin ay itong brake lever guard natin na napakalaki. Mura lang din yan eh. Nasa 300 plus lang yata yan. Ito naman, may slight modification din. Yung original niya, patusok siya na ganun. Ang problema, tumatama siya sa windshield natin, yung patusok. So yan, ang ginawa ko, pinutol namin. Pinaputol ko lang sa tito ko. Ayan, pasok na siya kahit papaano. Hindi na siya yung tumatama. Kaya medyo may gas-gas na to dati dahil tama siya ng tama. Pero malaking dagdag forma din naman kasi yung brake lever guard na yan talaga kasi. Tignan mo, ayoko. Mas lalo lang siyang lumalaki tignan kesa sa wala. Next nga natin, itong windshield bracket na pang ADV 160. Itong windshield bracket nga na to, pinapataas niya lang lalo yung itsura ng visor natin sa motor. Para sa akin kasi, pag mas mataas yung visor, mas maangas tignan. Mas lalo siya nakakapagmamacho. So yun, nilagyan ko ng ganyan. Susunod nga pala itong Motowolf handlebar riser na pang ADV 160 din. So dahil dyan sa handlebar riser na yan, umangat talaga to eh. So dalawang modes yan, nakalagay naman yun dun sa isa kong video sa TikTok. Dalawang modes yan. Isang pwedeng mas malapit siya na ganon or itong matataas. Mas type ko yung mas mataas kasi mas gusto ko yung feeling niya pag hinahandle yung manibela. Tsaka mas maganda siya tignan talaga. Mas macho lang din. Siyempre pag dito build, mas maganda, mas macho, diba? Para naman sa shocks natin, ang stock shock kasi ng Rossi Adventure X, ano lang siya, normal shock lang siya na 395mm, walang baso. So, pwede ka naman magpalit ng shock. Ang kasukat niya is yung pang ADV 160 din. Alam ko pwede din yung PCX 160. Pero yun yung kasukat niya. Ang difference lang is yung bolt dito. Yung pinaka bolt dyan sa ilalim, papalitan mo lang siya ng 8mm. Itong 8mm na yan, papalitan mo siya ng 8mm. Kasi sa stock shock natin, 10mm yung nakalagay. So hindi siya papasok sa butas ng mga shock ng ADV 160. So need lang siyang palitan. Yun lang yung pinaka-modification niya. Kasi siguro yung rubber bushing din sa taas, kailangan lang din palitan yun. Yung sa rubber bushing na itong TRC, ang ginamit ko, yung stock na rubber bushing ng shock natin. Sinuksok ko lang dun sa loob. Yun lang naman yung mga papalitan dyan. Itong nilagay ko, TRC pang ADV 160. 365mm to, so mas lowered siya tignan. Adjustable yan. Adjustable yung pinaka, nakalimutan ko yung tawag dito, basta adjustable to. Yan lang yung adjustable sa kanya, yung rebound tsaka yung, nakalimutan ko yung isa, hindi na-adjust, ito lang. Merong ibang TRC shock na adjustable lahat yan, pero ito yung nabili ko, yun lang yung adjustable. Pero okay naman siya, mas lumambot siya compared sa stock, which is yun yung gusto ko. Isa nga rin pala to sa pinakabago kong upgrade sa motor na to, itong clear gas tank cover natin. So yan, dati kasi black lang yan. Ngayon, pinalitan natin ng clear. Nabili ko lang siya sa, nagtitinda siya, naka ADV 160 siya, pero nagtitinda siya sa mga naka-Rossi din. Yan, plug and play na siya. Lalakihan na lang yung butas ng onte. Tapos tatanggalin na lang yung pinaka-cover dito. Siyempre, kung mag-clear gas tank cover ka, dapat meron ka ring mapormang gas tank lid. So yan, pinalitan ko na rin yung gas tank lid ko. Ano na yan, Yasogo na brand. Nabili ko lang yan din yan. Tapos, nilagyan ko na rin siya na itong ilaw sa loob. Para pag sa gabi, lalo sa gabi maganda tignan yan kasi nag-glow siya. So nagagalaw-galaw siya kasi minsan kailangan ko linisin yung loob. So safe naman yun, hindi naman siya nawawala sa alignment. Ang pinaka-purpose lang naman yun, umilaw siya sa loob. So okay lang. Susunod nga itong top box bracket, pang ADV 150 naman to. So halos lahat naman ng parts na itong Rossi Adventure X, mix lang siya ng ADV 150 tsaka 160. Itong top box bracket, pang ADV 150 to, syempre. Pag binila mo na ng top box bracket, dapat ay top box din. Itong top box na ginagamit ko ngayon, 50 liters. 50 liters yung sukat niya. Kasya dito, dalawang full face helmet. Magkatagiliran. Tagiliran sila. Itong helmet ko hindi na kasya kasi. Nagyan ko siya na ito, sungay.
Demonyo kasi itong helmet na to eh. Ayan ko ba't isuko na yan. Tumutubo lang yan, kakagamit ko sa kanya. So yun, bali yun. Dalawang helmet ang kasya dito. Okay naman siya, sobrang spacious niya sa loob. Siguro ang kulang lang dito, wala siyang foam sa loob eh. Pero okay naman siya, maluwag siya sa loob. Ang next nga na nilagay natin dito, itong side winglet na pang ADV 150. Bali itong side winglet na to, regalo lang sa akin to ng tropa ko si Gravizone eh. Shoutout to yan. Nilagay niya lang dyan para mas bulky na siya tignan dahil dyan sa side winglet na yan. Tignan niya, ang ganda ng pagkakamukha niya dahil dyan sa side winglet na yan. Mas tumaba siya ng konti, ganun. So yun ang gusto ko sa kanya. Next naman itong legendary na tuka na ang dami ng Rusi Adventure X na nakaganyan na tuka eh. Ganda kasi tignan talaga, hindi natin masisisi kasi sobrang forma dyan eh oh. Ito nakita ko lang din to dati sa isang siya yata yung pinakaunang nagkaroon ng tuka na yan eh. Hanapin ko yung profile niya, pero dahil sa kanya na-inspire ako maglagay ng tuka na yan kasi ang ganda tignan, promise. Next natin itong brake levers. Ang brake lever nga pala nakasukat natin is pang NMAX, kahit anong version alam ko. Ito, binili ko lang tong brake lever na to, mura lang to. Hindi pa ako nakabili ng mamahaling brake lever. Ito, mura lang to, generic. Pero adjustable naman siya. Yun yung gusto ko sa kanya. Tsaka yung mga daliri ko, sakto na siya dito sa mga yan, sa mga niya, saktong-sakto na yung mga daliri ko. So, mas masarap siya hawakan para sa akin kasi sa stock. Pero pinaka-purpose ko talaga, kaya bumili ako ng ganito, is adjustable. Kasi minsan kailangan ko ng mas malayo, minsan gusto ko mas malapit. So meron akong options, di ba? Para sa side mirrors naman, ang side mirror na gamit ko ay itong Mokoto na Street King version 4. Bali ito nga palang Street King version 4 ng Mokoto, binili ko yung blue lens kasi mas gusto ko yung blue lens eh. Pag blue lens kasi hindi ako nasisilaw. Pag yung normal kasi na clear lens, nasisilaw ako lalo na pag may naka high beam sa likod ko, ang sakit sa mata. So pag naka blue lens, nawawala yung silaw, pagkasilaw sa akin. Just maganda pa sa mga Street King na side mirror, kahit anong brand siguro. Pero na-adjust siya. Na-adjust siyang ganyan, pwede paloob, na-adjust siyang pataas. Medyo mahigpit yung akin eh. Pero naaangat pa yan, pwede siya maangat na gano'n. Hindi ko na iangat kasi baka malumog. Wala, mahigpit siya ngayon eh. Pero yan ang gamit kong side mirror. Para naman sa switch ng MDL ko, ang gamit ko itong Halo switch na dalawahan. Pero isa lang yung pinagana ko dyan para sa MDL, which is ito. Ito, ang purpose niya is yung low beam, which is yung color yellow sa Mofax. Tapos yung high beam naman, winiring na lang namin para sumabay siya sa high beam ng headlight natin. So pag nag-flash ako or nag-high beam ako, kasabay na yung high nung MDL. Next naman, itong mga hook na to, which is okay lang. Sabitan lang siya. Nilagay ko lang yan kasi kailangan ko ng sabitan. Kasi wala tayong sabitan sa stock natin. Walang sabitan kahit ano. Promise. So ito, magandang addition din siya kasi nagkakaroon tayo ng dito. Pwede magsabit ng mga pinamalengke or kahit ano mang gusto mo isabit ka. May option ka ng sabitan. Cellphone holder naman ang gamit ko. Motowolf na version 4. Yan, gusto ko yan. Mas gusto ko yung may mga kamay na ganyan kaysa yung iniikot-ikot lang. Kasi ito, madali magsuksok ng phone. Iakot lang to, tapos pasok na siya. Kasi yung isa, naatamad, ikot-ikot mo pa para lang humigpit. Tapos pag tatanggalin mo na yung phone mo, duluwagan mo na naman. Yan, tinatamad ako sa ganun. Pero ito, para sa akin mas okay to, mas secure din yung phone ko dyan kasi talagang kapit na kapit siya. Hindi ko mapapakita kasi nag-video. Ay, hindi. Ito yung isa kong phone. Oh. Yan. Ito yung isa kong cellphone. Yan. Oh. Suksok mo lang siyang ganyan. Tapos pag tatanggalin mo na siya, angat mo lang ulit siya. Diba? Hindi ka na mag-iikot-ikot na papatagal eh. Hassle eh. So sa Rusi Adventure X nga pala, kung mapapansin nyo, buong motor natin, punong-puno yan ng mga sticker, ng mga decals or decals na ano. Ako, di kasi ako mahilig sa ganun eh. Ang gusto ko lang, clean look lang, tas may emblem. So yun ang nilagay ko. Nilagyan ko lang siya ng emblem, tinanggal ko buong stickers sa buong katawan niya. Tapos nilagyan ko lang na itong emblem. Ang pinakatinira ko lang na sticker ng stock is itong FI na to. Ang next nga pala na upgrade natin is itong DRL natin. So ang nangyari, yung stock natin na ilaw dyan na DRL, stock lang siya, normal lang siya ng ilaw. Ang pinalit ko, LED strip lights na may animation, papakita ko sa inyo. Ang kinagandahan pa dito, sumasabay din siya sa signal light. Yan o. Sumasabay din siya. Pag nagsisignal light ka, may signal light din siya. Sabay sila. Yun yung nagustuhan ko dyan. Medyo mahirap lang to gawin. Tinuro lang din sa akin to ni Alphas Motovlog. So yun, thank you dahil sa kanya, nagawa namin yan. Bali yung strip light ko nga pala dito, na nilagay dyan sa DRL natin. Yun din, yung nilagay ko sa underglow natin. Wow! So kita nyo, yung underglow ko, color red yan. Pero sumasabay din siya pag nagsisignal light to.
Makikita, mamaya bibigyan ko kayo ng example pag gabi na. Kung gaano kaliwanag din yan. Kung gaano kaangas yan sa gabi. Yung red na yan. So yun, iisa lang sila ng strip light na nilagay ko. Pero magkaiba sila ng color. Ito white na nagta-transition sa signal light, yellow. Yung isa, sa baba naman, red na nagta-transition sa yellow, which is yung signal light. Yun din pala yung nilagay ko dito sa may gas tank natin. Yan. Pero ito, hindi ko na siya winiring na magsi-signal light kasi wala naman siya signal light, di naman kailangan. So, nagsistay lang siya as red. Meron din yung animation yan. So, makikita mo yung animation yan. Every time na bubuksan mo yung motor. Dito naman sa windshield ko, yung windshield na yan, stock lang din yan. Ang nangyari dyan, pininturahan lang yan ni Boss Elpac para magmukha siyang faded. Pero yan yung stock windshield natin, pininturahan lang yan. So, walang gastos yan. Bukod dun sa pintura, which is meron naman na talaga kami pintura nun. So, wala kaming ginastos. Isa pa pala sa maliit na bagay, pero napakahalaga. Itong patos na to sa side stand natin. Yung side stand kasi natin, anipis lang. So, may tendency na madali siyang matanggal, madali siyang mabaluktot na gano'n. Pero dahil dito sa side stand shoe na yan, kumapal siya kahit paano. Para nga pala sa upuan ko, yung seat cover na yan, pang NMAX yan eh. So yung lapad niya pang NMAX. Sa Caloocan ko lang pinagawa yan, two-tone siya. Smoke na may normal. May logo din yan sa gitna. Nakalmot-kalmot na kasi ng pusa yan eh. Pero okay siya, maganda siya. Smooth siya sa, pag naupuan mo, smooth dito. Tapos dito, medyo rough. Para hindi dumudulas yung angkas natin. At yung last nga pala na upgrade natin ay itong, ayun ko, key engine cover yata tawag dito, ignition cover. Yan. Kasi yung stock natin ganyan lang eh. So sobrang plain niya lang. Wala mo lang ka-cover. Bawal mo lang siya takpan. Ito kahit pa paano. Although madali naman talaga siyang buksan. Ang gusto ko lang dyan, dagdag forma din siya. So yan. Hindi na siya halata masyado. Compared sa walang ganyan na nakikita mo kaagad yung susian. Yung ko. Para sa akin kasi mas gusto ko yung ganyan. Siyempre, ang pinakamahalagang upgrade sa motor natin, yung rosary. Hindi pwede mawala yung mga rosary sa motor natin kasi yan ang gagabay sa atin sa araw-araw. So, pag may rosary kayo, ipabless nyo na rin kasabay ng motor nyo pag magpapabless kayo. Itong motor ko, pinabless ko yan sa Antipolo Cathedral. Itong rosary na to, galing sa Christ the King naman yan. Tapos yung upgrade na magka-counter sa lahat ng yan, itong ribbon. Isipin mo, yung motor mo, macho. Macho tignan, nangangas tignan, tapos biglang may ribbon. Yan. Ang problema ko kasi dito, puro angas eh, puro macho eh. Gusto ko kahit pa paano, merong cute resemblance. So nalagyan ko na itong ribbon. O, diba? Ang cute. So far, itong build ko, halos kompleto na rin naman na siya eh. Siguro ang pinakakulang ko na lang talaga is yung side panniers dyan. Medyo pricey kasi yun eh. Yun, pero yun ang gusto ko yung mga side top box. Ayoko lang din maglagay agad basta-basta kasi medyo mabigat din siya. Pero yun talaga, pag nakaipon-ipon ako, lalagyan ko yan ng side panniers. Side panniers, side panniers. Hindi ko alam kung ano yung tawag. Pero yun, lalagyan natin yan dyan. Side top box para mas magmukha siyang malaki. So yun, halos yun lang naman lahat ng upgrade na nilagay ko dito. Madami pang kulang, pero kahit pa paano, dami na nalagay, diba? Sobrang dami ng kung ano nalagay ko dyan. Actually, dami ko na ring parts dyan na pinalitan. Una, may nilagay na ako, tapos di ko nagustuhan, pinalitan ko. Yun yung nakikita nyo ngayon. So yun. Nilagay ko rin pala to. Galing to dun sa aeroplano ko dati na umiilaw eh. Ngayon nilagay ko ng yung dragon yan. Iniwan ko. Nilagay ko na lang dyan. Para siya nakatago. So far, yun pa lang naman yung mga upgrade ko dito sa Rusi Adventure X. So satisfied naman ako sa mga upgrade na nilagay ko na dyan. Yun lang. Marami pa akong lalagay dyan. Huwag kayong mag-alala. Dadagdagan pa natin yan. Ang pinaka-recent kasi ito talagang shock. Tsaka itong gas tank cover. Which is sobrang nakakatuwa. Itong mga upgrade na to, hindi ko malalagay yan ng basta-basta kung walang tulong kay Boss Elpac. So, maraming salamat kay Boss Elpac kasi kung wala siya, malamang mas malaki yung nagagastos ko. Ang laki ng tipid ko dahil sa kanya. Kasi tinutulungan niya ako maglagay niyan. Minsan nga siya na lang yung naglalagay niyan. So, ayun. Malaking thank you sa kanya. So, yun. Dun magtatapos yung vlog natin. Or yung video na to. Antayin nyo, maglalabas pa ako ng iba pang vlog na mas madami. Tungkol din dito sa motor na to or kahit anumang content. Basta maglalabas pa ako ng madami pang vlog. So yun, salamat kung umabot kayo dito sa point na to. Like nyo na lang yung video, share nyo na lang din sa mga naka-Rusi Adventure X din. Yun, maraming salamat. Riley Rides nga pala.